Naiwan si Azami sa pasilyo mag-isa at hindi pa iwasang magpakawala ng sarkastiko at mahinang tawa nang maalala na palagi siyang nilalagpasan ng ama sa tuwing magtatangka siyang kausapin ito. Pero hindi matuloy dahil kinakabahan siya noon. Oh well, ano pa bang dapat i-expect? Bulong sa sarili. Saka tumalikod upang magtungo sa office room nito. Ngayong meron na siyang kumpiyansa para makipag-usap sa ama, sa pagkakataong ito, sinusiguro niya na ang ama naman ang lalagpasan niya. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot ngayon sa opisina ni Arman. Matapos marinig ang mga sinabi ni Azami na ngayon ay nakatayo sa kanyang harapan. Taas noong nakatingin sa kanya ng diretsyo at walang bakas ng takot o kaba sa muka. Tama ba ang pagkakaintindi ko sa sinabi mo? Umayos ng pagkakaupo si Arman sa swivel chair, saka pinatong ang parehong siko sa mesa at pinagsaklob ang mga daliri sa kamay. Gusto mo na tulungan kitang linisin ang mga kalat na gagawin mo? Ganun na nga po, pagsang-ayon ni Azami. Dahil isang kilalang artista ang anak ninyo, kaya maraming mga mata ang nagmamatsyag sa mga galaw ko. Alam kong marami kayong koneksyon, at kagaya nga ng sinabi ko sa inyo kanina, kailangan ko ng proteksyon nila para kung sakaling dumating ang araw na hindi na maganda ang imahe ko sa publiko, nandyan kayo para linisin ang mga kalat na naiwan ko. At ano namang makukuha ko dyan? Pili ang umiti si Azami. Hindi ba't sinabi niyong merong ninakaw ang mga Vasquez sa inyo? Hindi ko alam kung ano tinutukoy ninyo. Pero hindi niyo ba naisip na kung magiging mas malapit pa kami ni Tristan, mas mapapadali ang lahat? Nakukuha ko ng tiwala niya kagaya ng inuutos niyo. At endorser na rin ako ng company nila. Pero paano kung pati ang puso niya makuha ko? Hindi ba yun ang papabor sa inyo? Lalong nagsalubong ang kilay ni Arman. Hindi ba't sinabi mong may asawa ng lalaking yun? Plano mong maging kabit? Tungkol sa bagay na yan, hindi pa rin ako sigurado na meron nga siyang asawa. Merong mali sa relasyon nila ng asawa niya. At yun ang inaalam ko pa rin hanggang ngayon. Tugon ni Azami. Pero hindi niya makikitaan ang interes ang mukha ng ama. Huminga siya ng malalim bago nagpatuloy. Pareho lang po tayong makikinabang dito. At kung tutuusin nga, mas madali lang ang ipapagawa ko dahil protection lang at paglilinis ng kalat lang naman ang hinihiling ko sa inyo. Ang pag-iimbestiga ko sa relasyon ng mag-asawa, ano pong malay natin? Baka makakita ko ng impormasyon na pwedeng makasira sa kanila. Ano masasabi nyo? Segundo bago ito nakatugon. Paano kung hindi ako pumayag? Well, mapipilitan po akong ipaalam sa publiko na ang endorser ng Peoples ay anak ng may-ari ng How Are You, na alam naman natin na mahigpit na magkalaban. Ano po kaya sa tingin ninyo ang iisipin ng mga tao oras na malaman nila na ang anak ninyo nasa competitors ninyo? Naglakad si Azami palapit sa mesa para lalong makita ang hindi maipintang reaksyon ng ama. Baka nakakalimutan nyo, meron pa kayong issues na plagiarism sa kanila. Galit na hinampas ni Arman ang mesa niya. Iyan ay walang katotohanan dahil sila ang unang nagnakaw ng ideya. Saglit na natahimik si Azami dahil hindi niya inaasahan na magiging ganito ang reaksyon ng kanyang ama. Ano namang ibig niyo pong sabihin? Pagtatanong ni Azami, pero hindi siya nito sinagot. Kinalma lang nito ang sarili na lalong pinagtaka ni Azami dahil tila malalim ang galit ng ama sa mga Vasquez. Hayaan mo munang pag-isipan ko ang lahat ng sinasabi mo. Sabi lamang nito, saka tumayo. Tatawagan na lang ulit kita kapag nakapagdesisyon na ako. Wala pong problema, pero hanggat maaga, sana makapagdesisyon na kayo, bago pa magbago ang isip ko. Saka tinilakura ni Azami ang ama, at nagmarcha paalis ng opisina. Merong parte sa kanya na gustong alamin ang dahilan ng galit ng ama, pero mas mahalaga sa kanya ang sariling ambisyon, na maisakatuparan ang lahat ng yun, ang lahat ng pinaplano niya. Halos karamihan ng mga empleyadong nakakasalubong ni Azami ay nakangiting bumabati sa kanya. Hindi naman niya ito pwedeng hindi pansinin, kaya ngumingiti rin siya pabalik sa mga ito. Ilang araw na ang nakalipas at sa wakas na ilabas na ang advertisement niya na pinakahihintay ng lahat. Kagaya ng inaasahan, nag-trending na naman ang pangalan niya, pati na rin ang People's App na muling umangat at namayagpag. Ito ay number 1 spot na ngayon dahil sa dami ng mga taong gumagamit. Ang ganda rin ng timing ng pag-release ng advertisement mo, no? Napalingon siya sa manager niya nang magsalita ito noong sila'y makapasok sa loob ng elevator
na ipinagpasalamat niya na sila lang dalawang laman. Hawak nito ang cellphone, nakatambay sa social media. Natabunan ang dating issue niyo ni Mr. Vasquez. Although may mga tao pa rin na gumagawa ng theory tungkol sa inyo, pero mukhang nawala na ng interes sa mga tao. Sarkastikong tumawa si Azami. Manager, nag-release kayo ng statement last week na dinedenay ninyong rumors na yun. So malamang mangyayari yan. Aba, naninisi ka pa. Sa tingin mo ba, walang gagawin yung agency tungkol doon sa dating rumors na yun, ha? Hindi ka kasi napapagalitan. Ako ang laging sumasalo ng mga salitang dapat sa'yo. Nagkibit-balikat na lamang si Azami. Nagbingi-bingihan sa paglabas ng sama ng loob ng kanyang manager. Nang magbukas ang elevator, si Azami ang unang lumabas. At kagaya ng nangyari kanina sa ibaba, binati rin siya ng mga empleyado na ang ilan sa mga ito, kilala na niya. Secretary Gia! Tawag ni Azami sa sekretarya ni Tristan nang makarating siya sa cubicle nito. Hello po! Free ba kayong lahat mamayang gabi? Naisip ko kasi na magkaroon tayo ng small party to celebrate, pero this time sa private place na tayo. Yung tayo lang din magiging tao. Ay okay lang naman, Miss Azami. Anito, naiilang natatawa dahil sa naging issue na kumalat noong nakaraang araw. Nahihiya pa rin ito sa nangyari. Yun nga lang, hindi na makakasama si Sir Tristan. Unti-unting nawala ang ngiti ni Azami. Bakit naman? Ang alam ko, okay naman kami after lumabas yung issue sa... Ay, hindi naman po tungkol doon ang rason. Nakalive po kasi si Sir ng 3 days simula ngayon. Uuwi kasi sila ng misis niya sa probinsya. Piyesta kasi sa kanila. So, ayun po, hindi siya makakasama. Oh, I see. Tumangutang si Azami. Saka tumingin sa manager niya na abalang nakikipag-usap sa mga empleyado. Binalik niya ang tingin sa sekretarya. Okay lang ba? Pwede ko bang malaman kung saan ang province nila? Kapag marami kang nakikitang mga puno sa paligid, ibig sabihin, nasa probinsya ka na. Wala na naglalaki ang mga gusali, ingay ng mga sasakyan, at mga tao nagkahalot sa daan. Ang tanging makikita mo na lang sa daan, mga bukiran, mga simpleng bahay na matatawag mong tahanan at hindi mawawala ang preskong hangin na madalang magparamdam sa syudad. Ang lawak pala talaga ng lugar na to, no? Parang ang sarap gumala kapag ganito yung daraanan mo. Komento ni Ria na hindi maalis ang atensyon sa bintana ng sasakyan dahil ngayon lang siya ulit nakakita ng mga kulay berde sa daan. Ang sarap din siguro magpalipad ng saranggola dito, ano? Walang masyadong kable ng kuryente sa taas. Maganda din maghapulan dito. Kasi ang dami mong pwedeng takbuhan at lusutan. Ria, bata ka pa ba? Yung mga napapansin mo, hindi ayon sa edad mo. Puna ni Manang Rosa, na ikinatawa naman ang nasa loob ng sasakyan. Huwag kang mag-alala, Ria. Ipapasyal ko kayo mamayang hapon kapag hindi na mainit. Marami tayong pwedeng puntahan, ani Isabel. Saka siya napatingin sa katabi niya nang marinig ang malalim nitong buntong hininga. Nakatutok ito sa cellphone habang salubong ang kilay at halata sa mukhang problemado. Meron bang problema, Tristan? Wala naman. Ayaw lang mag-send ng messages ko sa sekretary ko. Ani Tristan. Na ikiningawi naman ni Isabel. Oo kasi mahina ang signal dito eh. Ani Isabel. Saka hinawakan ng cellphone ito. Hindi naman sa pinagbabawalan kitang gumamit ng cellphone. Pero siguro mas mabuting itabi mo muna to. Kalimutan mo muna na isa kang CEO hanggat nandito tayo sa probinsya. 3 araw lang naman. Tsaka paano ka mag-e-enjoy kung trabaho pa rin ang nasa isip mo? Tama, makinig dapat sa asawa. Kung ako sa'yo, Isabel, itatago ko muna yan tapos ibalik mo na lang kapag umuwi na. Komento naman ni Javier na nakaupo sa unahan ng sasakyan at inaantok pa dahil halos wala pang tulog sa kakaasikaso sa kanyang tinatayong studio. Kuya Cesar, pakigising na lang po ako kapag nakarating na tayo ha. Idlip lang po ako ulit. Malapit na tayo sir, 2 kanto na lang. Sagot naman ni Manong Cesar na nagmamaneho ng sasakyan. Pero pumikit pa rin si Javier at hinayaang magpatangay sa antok. Ayos lang ba na ako magtago? Tanong ni Isabel. Saka nilahad ang kamay niya upang hingi ng cellphone ng asawa. Sure, no problem. At walang pagdadalawang isip na nilahad ni Tristan ng cellphone sa kamay niya. Ngumiti siya at ngumiti rin ito sa kanya. Ilang araw na ang nakalipas magmula nang nangyari ang pag-amin nila sa isa't isa.
At masasabi ni Isabel na maraming nagbago sa kanila. Katulad na lang ng kwarto nila na magkahiwalay noon. Iisa na lang ngayon dahil pinalipat na siya ni Tristan sa kwarto at iisang kama na lang din ang gamit nila. Hindi nga niya akalain na masarap pala sa pakiramdam ang gumising na nakakulong sa bisig ng asawa. Ang unang bumungad sa pagdilat ng mga mata ay ang gwapo nitong muka at ang malalim nitong boses na babatiin siya ng magandang umaga. Lalo hindi rin niya ay nakala na ang supladong Tristan noon, merong ugaling bata na nilalabas lang nito kapag sila lang dalawa magkasama. Kabilang na rito yung madalas nitong pagyakap sa kanya, pagbibigay ng halik sa bawat parte ng mukha niya, at pagtawag sa pangalan niya, nang paulit-ulit kahit wala naman itong sasabihin sa kanya. Isabel, muling napalingon si Isabel sa katabi, nang marinig ang mahinang pagtawag nito sa kanya. Hinintay niyang sasabihin ni Tristan, pero nakangiti lang ito. Umiling ito sa kanya saka pinagsakloban daliri ng kanilang mga kamay. Simpleng kilos pero ibang kiliti ng nararamdaman niya. Kagaya ng inaasahan ni Isabel, marami ng tao sa bakuran nila nang sila'y makarating. Ang ilan dito mga kapitbahay at ilang bisita mula sa iba't ibang baryo upang makikain. 2 araw ang selebrasyon ng piyesta sa kanila. At katulad ng nakaraang taon, halos buong barangay ang nagpupuntahan sa kanila upang matikman ang mga putaheng niluluto ng kanyang lola. Ang daming tao, nakakahiyang lumabas ng sasakyan, komento ni Ria. At kasabay nito ang pagkalam ng sikmura niya. Maiwan ka na lang dito. Tanong sa kanya ni Manang Rosa na may pangaasar ng ngiti. Ilang saglit pa humintunan sa sasakyan na makahanap ng maayos na pwesto na hindi makakaharang sa daan. Kitang-kita nila mula sa bintana ang tinginan ng mga tao sa sasakyan na ani mo hinihintay ng lahat kung sino ang bababa mula roon. Huwag kayong mag-alala, mababait sila. Maingay nga lang, ani Isabel, na naon nang tumayo sa kinauupuan. Halika na kayo, bumaba na tayo. Naghihintay na sila sa atin. Naon nang bumaba si Isabel na sinundan ni Tristan. Sumunod na rin ang ibang sakay ng sasakyan. Sakto namang lumabas ng bahay si Lola at tuwang-tuwa nang sila'y makita. Ay nako! Ay nariyan na pala kayo! Kanina pa ba kayo? O kararating nyo laang? Halos kararating lang po namin, Lola, ani Isabel. Saka binalikan tingin sa mga bisita. Ay parang mas dumami po ang bisita ninyo kumpara nung nakaraang taon na. Ay tama ka riyan, Apo. Ay ako nga hindi ko inaasahan na marami palang dadalo. Mabuti na lang at marami ang putahing niluto namin. Saka ito tumingin kay Tristan. Sir, ay maraming salamat at pumayag kayo. Mabuti rin ho at nakasama kayo sa kanila. Ay siya nga pala. Yung red wine ho na binigay ninyo nung nakaraang linggo, ay nako'y gustong-gusto ho ng asawa ko Maraming ho salamat sa inyo, sir. Maganda rin pala ang benepisyo noon sa puso. Wala pong problema. Sa susunod na pagpunta po ninyo sa bahay, magbibigay ho ulit ako. Napatingin si Isabel kay Tristan. Pero parang nagpatay malisyo lang ito. At isang inosenteng ngiti lang ang binigay sa kanya. Matapos ang maikling kumustahan, niyaya na silang lahat na tumuloy sa bakuran kung saan nakapwesto ang mga silya at mesa. Maraming tao nakasunod ng tingin sa kanila. At dahil hindi pwedeng hindi pansinin ang mga tanong ng ibang bisita at kapitbahay, si Tudora na nagpakilala sa mga kasama ng apo niya. Ay ganun ba? Akala ko'y kasintahan ng apo mo Nagulat ako pagbaba ng sasakyan kanina. Akala ko'y foreigner ang kasama. Mistiso kasi. Oo nga, kay gwapong binata niyan. Akala ko nga may artista kang bisita. Ipakilala mo nga ang anak kong dalaga diyan. Wala pa naman kamong asawa, hindi ba? Nakoy, ako na lang ipakilala mo. Byuda naman ako. Pero meron pa akong asim, ha? At kung ano-ano pang mga nakakatuwang komento ang natatanggap ni Lola na ipinagpasalamat niyang hindi naririnig ni Tristan at ng iba dahil malayo ang mesa nila sa pwesto ng mga kumari niyang hinarang lang siya upang makiusisa. Ay siya, sige ka, asikasuhin ko muna sila. Kumain na kayo. Paalam ni Lola. Saka pumasok sa loob ng bahay upang kumuha ng mga putaheng nakatago sa kwarto nila. Ipinagbukod na niya ito dahil baka maagang maubos ang handa sa dami ng mga dumating na bisita. La, tulungan ko na po kayo dyan. Napalingon si Lola Teodora sa likuran nang marinig ang boses ni Isabel na bahagyang natawa sa naabutan niya. May ulam na po ang kwarto ninyo. Hindi po kaya kayo lang gamin dito? Ay sus, magagawa naman ng paraan niyon.
Kaysa naman wala akong maihain sa inyo dahil naubusan na kayo ng ulam, ay napakaraming bisita. Ani Lola Chodora. Saka pinabitbit kay Isabel ang tray na naglalaman ng panghimagas. Ay, ang lolo mo pala hindi pa alam na naririto na kayo. Ay, nasa likuran kasama ang kumpare niya Sandali, tatawagin ko nga muna. Hindi na po. Nandun na po siya sa mesa namin. Nakikipagkwentuhan na po kay Manong Cesar. Ani Isabel, na ikinatawa lamang ng Lola Chodora niya dahil kanina pa naghihintay ang asawa niya sa pagdating nila. Ay, siya nga pala, ipasyal mo sila mamayang hapon ha. May palabas din mamayang gabi sa bayan. Baka gusto nilang manuod. Ay, yayain mo. Opo, ako po ang bahala sa kanila mamaya, sagot ni Isabel. Dahil tuwing piyesta sa kanila, hindi pwedeng walang mga kaganapan sa kanilang bayan. May iba't ibang mga patimpalak. Sa biksi ang ipakitang tradisyon nila tuwing piyesta sa mga kasama niya, lalo na sa kanyang asawa. Subalit hindi nga lang siya sigurado kung sasama ito mamaya, lalo na't ayaw nito sa maingay, magulo at napakaraming tao. Paglabas nila mula sa bahay, nakangiti pa si Isabel. Habang papunta sa mesa kung nasaan ang mga kasama, pero agad itong naglaho nang maabutan ng nangyayari sa pwesto nila. Ay, sus Mariosep naman! Ito na nga ba ang sinasabi ko Halika, tulungan mo ako! Pailing-iling na wika ni Lola Chodora na agad naman nagmamadaling nagtungo sa mesa upang pigilan ng mga kumpare niyang nakapalibot kina Tristan. Na hindi alam ang gagawin kung dapat ba nilang tanggapin ang tigi-isang basong puno ng alak na ipinaiinom sa kanila. Nawala sa isip ni Isabel na tuwing fiesta nga pala sa kanila, hindi talaga mawawala ang mga manginginom na nagsisimula ng umaga at matatapos na ng hating gabi, matira matibay. At syempre kapag may dayo, merong tradisyon na kailangan mabinyagan ng taong ito sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na pag-inom ng isang baso ng puno ng alak. Naku, hindi po pwede, wala pa pong laman ang tiyan nila, ani Isabel, pero huli na para pigilan sila na makitang tinanggap na ni Tristan at Javier ang basong pilit inaabot sa kanila mula pa kanina at tinungga na animoy isang tubig lang ang kanilang iniinom. Pwede naman kayong tumanggi sa kanila kung hindi niyo naman kaya. Wala pang laman ng mga sikmura nyo, diba? Tapos alak pa kaagad ang ininom nyo, ani Isabel kay Tristan. Habang sila'y naglalakad sa bukiran, kasama si Maria at Javier na may sariling mundo sa kanilang likuran. Naiwan sa bahay sila Manang Rosa, Manong Cesar at ang dalawa pang kasama nilang kasambahay na piniling hindi muna sumama sa paglilibot dahil napasarap ang kwentuhan sa mesa. 4:00 na ng hapon at may lilim na rin ang dinadaanan nila. Masarap at presko ang hangin, subalit dahil piyesta nga ngayon, bawat bahay may ingay. Dahil ilan sa mga ito, may mga nagkakantahan na animoy sa iisang paligsahan. May ilang bata rin na naglalaro at nagkalat sa daan. May pawisan pero bakas naman sa kanilang kasiyahan.